relationship kung saan parehas, no, nare-reciprocate, parehas kayo ng goal, parehas kayo ng vision sa relationship. Ayan, no, this is good luck. Swerte kayo sa pag-ibig, mga kapiksi, at least this time, no. Sana talaga makaresonate. Sana makaresonate kayo, guys, kasi kung nararamdaman nyo talaga this is full of love and abundance and good luck in your relationship. Kumbaga parang ngayon, nakaswerte ka sa relasyon. Ngayon, nakaswerte ka dun sa tao na natagpuan mo. And yeah, just don't forget to make healthy choices, mga kapiksi, para sa relationship nyo, to make it work. Para Hello guys, hello Aries, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is love scope kapalaran, pag-ibig kapalaran para sa Aries para ngayong March, mga kapixie. So kapag love reading, guys, pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo, pwedeng magkabaliktad yung roles, mga kapixie. If in case hindi kayo nakaresonate, subukan yung panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo, baka nandun yung energy nyo, guys. So, unahin natin tong deck na to. Tingnan natin yung mga mensahe o yung mga energy surrounding your situation, guys. So, meron tayong healthy choices. Meron ditong love. Wow, grabe. And meron ditong camera. So, ito, guys, super positive energy. Sana makaresonate kayo, no? Kasi bihira lang yung nakaka-resonate sa magagandang love reading. So dito, guys, nakikita natin na unang-una punong-puno ng pag-ibig and pagmamahal kayo sa isa't isa ng iyong partner or specific person. There's a lot of attraction. Excuse me guys. sorry guys. So there's a lot of attraction and there's a lot of affection between you and your person, and you're also making healthy choices, no, sa relationship nyo. Ibig sabihin nito, guys, parang unconditional, you put your person first bago kayo. Kumbaga parang iniisip nyo muna yung mga needs and happiness ng other person bago kayo, mga kapixie. And that makes it healthy, but of course parang you love them, parang hindi nawawala yung self-love. Naintindihan nyo ba, guys? Mahal nyo yung person nyo, of course you love them, and they love you as well, but aside from that, mahal nyo rin yung sarili nyo, and that's what make the relationship more blooming, more complete, na parang hindi kayo nagre-rely dun sa pag-ibig ng person nyo, because kumbaga hindi kayo nagiging selfish, nagiging selfless yung pagmamahal, because kumpleto na kayo on your own dahil dun sa self-love. And yun talaga, guys, yung magandang nagagawa kapag mataas yung self-concept nyo or yung self-love nyo, na hindi kayo walang insecurities sa relationship, mga kapixie. Kasi yung insecurities, yun yung nagiging ugat, guys, ng mga away, ng mga duda, no, kapag maraming insecurities sa relationship. So, and dahil doon, you are making healthy choices sa relationship nyo, always focusing sa good, no, sa lahat ng mga magaganda na nangyayari sa relationship nyo. And aside from that, guys, nagbi-build pa kayo ng mas maraming memorable, lovable, very nice na mga experiences sa relationship, mga kapixie, ng iyong partner or specific person. So talagang super duper happy, super duper na punong-puno ng kaligayahan, no. Very healthy itong relationship na to. So sana talaga guys, makaresonate kayo. Sabi ko nga, bihira lang kasi yung nakaka-resonate kapag maganda yung love story. So tingnan natin, guys, no, yung ganap sa inyong relationship. Shuffle natin to, guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course.
Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course para sa inyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. So, yeah, sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. So, Aries guys, kayo ay represent ng Queen of Wands. Ito yung ating love energy, mga kapiksi. This is both negative and positive, guys. Sa relationship, hindi naman maiwasan din yung may mga negative, no? Kasi for some of you, may mga problema and challenges na pinagdadaanan kayo. Ito yung mga pag-aaway, guys, no? Kahit na sabihin natin na mahal nyo yung isa't isa, mga kapiksi, hindi pa rin maiiwasan na magkaroon ng mga pag-aaway, pagtatalo sa relationship. Normal naman yun, mga kapiksi. Pero ang maganda kasi dito guys, ang maganda dito is kapag ka nag-aaway kayo ng person nyo, may nanunuyo, no? So, kung sino man yung nakagawa ng kasalanan, so let's say for example, pagkasalanan mo, sinusuyo mo yung person mo, and pagkasalanan naman niya, sinusuyo ka naman niya, and hindi naman natatapos, kumbaga parang hindi nyo hinahayaan na matapos yung isang araw na na matulog kayo, na kumbaga tinutulogan na lang yung problema, ganyan. And talagang nag-e-effort na makinig, no? Nag-e-effort na makinig, nag-e-effort na mag-explain dun sa person, mga kapiksi. And although kahit na sabihin natin na medyo may kabigatan yung problema ng iba sa inyo, kinakaya nyo pa rin naman siyang dalhin or bit-bitin, mga kapiksi. So dito parang sinasabi lang din na you have to learn to let go, no? Kapag ka nag-sorry na guys, patawarin nyo na, kasi kapag hindi nyo pinatawad, maiipon lang. I mean, pwedeng pinapatawad nyo nga, pero hindi nyo naman kinakalimutan. So, nadidefeat lang din yung purpose ng pagpapatawad, guys. Kailangan kapag nagpatawad kayo, kasama yung pagkalimot, mga kapiksi, kasi if hindi, parang pwede nyong i-relieve, no, yung mga moments na nag-away kayo. And maaaring maging dahilan yun para masira yung relationship. So, if you want to keep the relationship strong and ongoing, kailangan kapag ka nagkaroon ng mga problema, marunong mag-sorry, and marunong magpatawad, and marunong kumalimot din. Okay? Alright. And for some of you naman, ito naman ang maganda dito sa inyo guys, kahit na meron kayong mga pag-aaway and pagtatalo, parang hindi mo na makita yung sarili mo sa ibang person, no? Parang sa'yo, okay na ako dito sa person na to, kahit na mag-away kami or may mga hindi pagkakasunduan, mahal ko pa rin siya, ipaglalaban ko pa rin to. Siya yung pangarap kong makasama habang buhay, and siya yung feeling ko binigay ng Diyos para sa akin. So may mga ganong klaseng thoughts kayo, as in talaga nararamdaman natin yung strong connection, Aries, between you and your person, na talaga may kasamang prayers, may kasamang pagdadasal. Okay? And yun yung reason din kung bakit talagang nag-work yung relationship nyo, kasi hindi kayo nag-give up sa isa't isa kahit na may mga pag-aaway and pagtatalo kayo. For some of you, pwedeng LDR din yung inyong relationship ng iyong partner or specific person, and yung iba naman sa inyo parang naririkindle, no, yung relationship nyo. And pag narikindle yan, parang mas magiging sweet and mas magiging harmonious yung relationship nyo, guys, with your person. So very may halong negative, but nararamdaman natin yung a lot of positivities dito sa relationship na to. Ayan, this is abundance of love and happiness na overcome, no? Kumbaga natatabunan ng happiness and love yung mga problema, no? So mas lamang pa rin, mga kapiksi. Kumbaga, of course may problema, but there's also a lot of love, 'di ba? So nagigets nyo ba yung ibig ko sabihin? Na, sa ibang relationship kasi, guys, natatabunan ng problema yung masayang relationship. Sa case nyo, baliktad. Natatabunan ng masasayang alaala or ng pagmamahal yung mga problema. So, hindi
hindi nagiging dahilan yung mga problema para mawasak yung relationship nyo. But nakikita natin yung pag-e-effort talaga to make this relationship work kasi nga mahal nyo yung isa't isa, mga kapiksi. And just like I said, no, maaaring marikindle yung inyong relationship dun sa iba, and talagang ipaparamdam sa bawat isa kung gaano nyo kamahal. Ang maganda dito guys is marunong kayong makinig, no? Nakikinig kayo sa kanila, nakikinig sila sa inyo. So this is like a teamwork type of relationship kung saan parehas, no, nare-reciprocate, parehas kayo ng goal, parehas kayo ng vision sa relationship. Ayan, no, this is good luck. Swerte kayo sa pag-ibig, mga kapiksi, at least this time, no. Sana talaga makaresonate. Sana makaresonate kayo guys, kasi kung nararamdaman nyo talaga this is full of love and abundance and good luck in your relationship. Kumbaga parang ngayon nakaswerte ka sa relasyon, ngayon nakaswerte ka dun sa tao na natagpuan mo. And yeah, just don't forget to make healthy choices, mga kapiksi, para sa relationship nyo, to make it work, para talagang magtagal, no? Kasi kayo lang din naman yung susi sa pagkakaroon ng happy relationship. Make sure na palaging ipagdasal, guys, no? And effortan, and of course sabayan ng positibong mental diet para talagang magtagal itong relasyon na to, guys. So swerte ka sa pag-ibig, Aries. I-mind mo na yan sa comment section, guys, and sana talaga naka-resonate kayo. I really hope, Aries, na maka-resonate kayo sa love reading na to. So tingnan natin yung additional na love message or love advice for you, Aries. Wag ma-insecure, be confident sa sarili mo. And yun nga yung sinabi ko kanina, guys, no, na dapat pagdating sa relationship, you make healthy choices, self-love talaga. Wag kakalimutan kahit na in a relationship na kayo. And doon kasi manggagaling yung confidence, no? Kapag you love yourself, guys, and you trust your person, walang insecurities na magaganap. And kapag walang insecurities, hindi masisira yung relationship. Mas lalo lang kayo magiging strong and magiging confident, hindi lang sa sarili mo but also in the relationship. Magiging confident ka din na you can trust your person, guys. So really hardcore ng relationship is yung pagkakaroon talaga ng magandang self-concept, mga kapiksi. Kaya nga meron tayong self-love subliminal dito sa ating channel. Yung iba, binabypass lang yung subliminal na yon. Yung iba, tinitake for granted lang nila yung subliminal na yon. Pero, guys, hindi nyo alam, 50% ng success ng relationship nyo is because of your self-love, and the other 50% is of course yung pagmamahal dun sa person. So, please, wag nyong i-take for granted yung self-love na subliminal, mga kapiksi. Alright? Okay, so comment down below, guys. Ito, i-mind nyo na tong swerte sa relationship na to, full of love, abundance of love and happiness. Sobrang saya ko para sa inyo. Alright, so comment down below, Aries, if naka-resonate kayo for more tarot readings. Ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance with your horse. Click here to subscribe, guys. Ito yung ating mga relationship subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.